Welcome dito sa channel ng Pinoy Trucker. Sa mga bagong subscribers, welcome sa trucking channel ng isang Pilipino. Nakabase ako sa Winnipeg, Manitoba. Ang pangalan ko ay Marco. Nandiyan sa screen nyo ang Facebook profile kung gusto nyo akong i-follow sa aking Facebook. And bumabiyahe ako ng Amerika, Canada. So most of the time nandito ako sa Amerika ang biyahe. Yung aking home base ay sa Winnipeg. Stay lang ako ng few days sa bahay. Then halos ang buhay ko ay nandito sa kalsada. Nauubos yung aking isang linggo. Morning guys. Andito ako ngayon sa Kentucky, Lexington, Kentucky. Ito yung Komatsu na parang para sa mining. Itong load nito papuntang Jansen na naman sa may Saskatchewan. Yung aking kukunin ay parang truck frame. Sakto lang dito, hindi siya ganong kataas, but oversize siya ng konti, 11 to wide. So now, dito sa aking likod ng truck, ito yung tinatawag na headache rack. Meron akong tarp kahit RGN. So meron akong carry lagi na tarp. Ilan yan? 3. Plus yung windshield na tarp para sa mga combine. 5 pala. 1, 2, 3, 4 na malalaking tarp. Lagi kong bit-bit yan. So dito sa likod, ito yung height stick. Pag mataas yung aming load, ito yung height stick na tinatawag. Now, dito sa likod, ito yung half inch. Ito yung 3/8. Okay? Yung 3/8 ginagamit dun sa way back sa aking flat deck before. Hindi ko siya tinapon lahat ang mga chain, yung aking mga boomers, binder. Hindi ko siya tinapon dahil magagamit ko siya. Tatanungin ng iba, bakit meron ka pang 3/8 RGN ka na? Well, itong 3/8 magagamit ko sa mga hindi naman gaano kalaking mga load, pero oversize siya na ilalagay sa RGN. So magagamit ko tong 3/8. Like yung aking load kahapon na Silent Air, 3/8 yung ginamit ko. Itong half inch ginagamit ko siya sa mga combine or yung mga malalaki talaga, kailangan ng mas malaking chain, no? Malalaking chain. So hindi ko siya gagamitin today. Gagamitin kong 3/8 dahil nakita ko yung load. Pumasok ako sa loob, medyo drop siya. Sa ilalim yung hook up for sure. So gagamitin ko ang 3/8. Hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun ka, ano bang tawag doon? Over height. So gagamitin ko to instead
dito sa aking half inch kasi mas madali siyang gamitin to, magaan. So meron pa akong mga extra na boomers dito at saka chain. Then yeah, itong damage na ginagamit ko, itong dalawa, ito yung pag dinadrop ko yung trailer, then ito siya, ito yung kinakalang sa frame pag nag-detach ng itong neck, itong gooseneck niya. Pag dinidetach siya, ito yung kinakalang kasi wala siyang, unlike dun sa mga bagong RGN, hindi siya kagaya ng may motor na left na lang. So manual to siya, maglalagay ka ng danish dun sa lalim para hindi mag-drop itong kick niya pag once na na-detach na yung trailer. So now, ipiprepare ko lang yung aking mga gagamiting chain para pag atras ko doon, ready na yung load. Irarap na lang nila, ready na yung load, then atras na ako doon. Madali na lang, hindi na ako nagtanggal ng oversized load sign. Lagyan ko na lang ng clip para putol na ako ng putol. Marami kaming mga bagong RGN na trailer sa yard, as in brand new. Brand new. Maaga akong gumising today dahil para makapag-check-in. Darating din yung aking mga kasamahan na galing dun sa, kasama ko rin dun sa pag-unload kahapon. Kailangan preparation para pagdating ng load, na isalpak na yung load sa deck, hindi ka magkakarakara, oh yung gamit ko pala. Kailangan prepare mo na habang may enough time pa.
apat lang yung gagamitin ko na chain kasi 4 sides wala na eh. Apat lang yung nakita ko na may pwedeng paglagyan ng chain. So again, itong load ay papuntang Jansen, Saskatchewan, sa malapit sa Lanigan. Yung pinagdeliveran ko ng galing load sa New Brunswick para to sa mining. Malaking project yun sa Saskatchewan. Kulang ako ng isang flag. Nahulog yung isang flag. Something's happening here. Kagabi, malakas ang ulan kagabi. Dito ako natulog kagabi. Dito sa side na to. Para yung aking oras hindi nagagalaw. Yung aking mga kasamahan doon pa natulog sa gas station. So ngayon hindi ko na nilalagay itong flag doon sa harap. Instead kasi meron siyang lalagyan eh. Nung kinuha ko tong trailer, luma na to. Hindi siya brand new, pero maganda pa. Trail King ang brand niya. So meron na siyang lalagyan dito ng flag sa side. So wala na doon sa harap ng truck. Dito ko na lang siya na nilalagay. Okay, ready na ang truck, ready ang chain, ready na ang driver. Okay, nakita ko yung aking isang spare na magnet. Feel I'm going back to Massachusetts. Something telling me I must go home. There you go. And the night going out to Massachusetts. And Massachusetts
is one place I have seen. Ito yung ginagamit sa chain pag nagkakabit ng chain dito sa truck winter time. Then ito yung ice cleats nilalagay sa sapatos here para hindi ka madulas during winter time. Right on, man. Mahilig kasi akong mangulikta or yung mga lumang gamit iniipon ko sa truck kasi hindi mo alam na in the future magagamit mo siya. Kagaya nito, di ba? Nakita nyo na to. I think pinost ko to sa Facebook. Ito yung kinabit ko dun sa likod ng trailer, but nagawa namin ng paraan. I'll show you guys. Okay, ito yung magnet. Yung magnet na, or is that? Yeah, magnet to siya. Kinakabit sa mga flags. Meron to siyang ano dito, tinanggal namin. So kumuha kami ng tornilyo. Then itong strobe light, tama-tama yung tornilyo nagkasya, pinutol namin, winilding dito sa stainless. Then ito na siya. Meron akong portable na strobe light. Then kinabitan ko na rin ng female and male doon sa likod ng trailer. Pag kailangan ko to sa Quebec, salpak ko na lang siya. Gamit na gamit, di ba? Ito tinapon nila to doon sa likod, but noon pa yun kinuha ko siya. Ito lang ang problema sa aking box dito sa likod dahil nasira to. So kailangan ko siyang talian. Dang. Hey, how's it going? Good. What's your name? Jerry. Jerry. How many tarp do you need? Two, well, three if you had three. You can spare three. Are you going to Saskatoon right after or what? Yeah, I'm gonna load it Saskatoon, but I'm gonna reset in Winnipeg. Going to Winnipeg? Yeah, Like from on the way up? Yeah. Oh, okay. Gary, Hey, how's it going? Long time no see. you know, just a lot of heartburn. You've been here I know, before. yeah, I have. And then I couldn't get permits on a Friday. And then I was stuck sleeping, and thank goodness somebody was coming Saturday so I could leave. So How's your TikTok going? oh, you follow me on TikTok? Yeah. That's good, No, but I'm Meet the Trucker, actually. huh? I'm Meet the Trucker. Your TikTok name? Yeah, it's Meet the Trucker. Meet the Trucker? M-E-E-A-T. Oh, real? Yeah. Oh. I've commented on a couple of your things. But what I hate with TikTok, you can earn money from TikTok here in Canada, Yeah. unless you have some sponsors. You need 3, right? Huh? You need 3. 3 if you can spare it, yeah. Because then at least I got a full set and then that way. This I one, got one front. this one, no plops. Oh, Plain. Okay, that's fine. That's fine. This 3 is a full load. Let's throw them on the side there and then Okay. when I pull up, I'll grab them. On the side? Yeah. Okay. Then when you guys go through, then I can pull up and grab them. Yeah. Throw them in the corner. Hey, Marco, Yes, sir. Ready for you to get by the door? This one? Yes, sir. Yeah. Yeah, we've got it wrapped. We just need to kind of touch up a couple things. We may even do that on the trail. So I'm gonna back up there. Yep, and then I'll ease you into the building. Obviously, I'll go into the shadows just so we don't like Okay. Yeah. nope, we're good. Yep, here. Fuck, where is that? Okay. And this one. Hey, I used to be a bouncer and my nickname used to be Meats. Okay. Used to be, How many is 'cause I used to be delivery, meat delivery.
How many how many followers you have? Huh? How many followers? I got 1500? not a lot, but I'm happy with that. Yeah. I haven't posted for a while. I kind of took a little break from it. And with all the music thing, because I had music in there, and Yeah. they have to change Copper- a bunch of it. Oh, yeah. I'll put content on there if I can, right? I paid my music yearly, like $100 US dollars a year. Oh, Yeah. that's all you do is you. Yeah, because I use in, So you go into the thing, and then you can pay for. yeah, you can use lots of music because I use on my blog, on my Facebook and YouTube. Yep. Then I can use my music 1 minute on it to TikTok, Okay. so I can choose my own music. Oh, I don't use their music. okay. But yeah, So how do you go through it then? How do you get it then if you have it on Facebook, TikTok? oh, about editing, what? Like the music, how would they get? Oh no, just if you pay for like a year, you will put one channel, your TikTok account, Yeah. Facebook account, and YouTube channel. Then they know it that's yours. Oh. That's not from them. Thank you. Okay. Yeah. Nandito ako ngayon sa Loves truck stop. Now, ito yung worst case scenario. Baka babalik ako doon sa aking customer kasi na-rip out yung plastic na kinover sa kanya. Unang na-rip out dito taas, may edge kasi siya, kaya yung gilid, yung banda doon tanggal, so sirang sira. And ito pa yung mga gilid niya, hindi maganda yung pagka-wrap nila kanina dun sa Komatsu, then pati dun sa kabila. Yeah, probably babalik ako sa customer. Ito pa sira din, no? And meron pa dito.
Sira siya. Yan, ito pa, yung sa dulo naman, yung edge na yan, for sure masisira din yan. So ito ay dadalhin sa Johnson, doon sa dating pinagdalhan ko sa galing New Brunswick na load. Dadalhin siya doon. Maliit lang, wala mga 10 feet or 7 feet or 8 feet yata ang height nito. Napakaliit lang. Malapad lang siya ng konti. 11.4 yung height. I mean yung width. Medyo mabigat lang siya ng, kasi nag-overweight ako dito sa aking sa aking steering at saka sa drive. Overweight ako ng 900 pounds. So pwede na siyang ganyan. Kung ibabalik siya doon, then mindset, kung ibabalik, then babalik sa customer. Huwag nang tanggalin yung tarp, kukubiran na lang uli, then making sure yung mga edges niya sa gilid secured. Merong ilalagay doon na para hindi siya mapunit, kagaya dito. Hi Marco, it's Erin. I just got an email from the CSR for your load. You can just take the shrink wrap off and continue on. You don't need to tarp it. So just pull off what you can that's ripped and then you can just continue. Thank you. Yun ang sabi ng opisina, hindi na daw siya kailangang i-tarp. So hintayin ko na lang hanggang mapunit to lahat. Yeah. So the good thing is, hindi ako babalik ng Lexington, Kentucky. That's nice one. Kasi pag babalik ako doon, it takes 5 hours na naman. So I don't know, maybe somewhere down the road tatanggalin ko yung, babaklasin ko yung puti lahat. Makakita lang ako ng mas malaking pin na pwede ko siyang itapon. Tapusin ko lang ito aking pre-trim. Kailangan akong tumigil. Kailangan ko nang baklasin yung tarp. Take the ramp ahead. Wait lang. Yeah, wait lang. Saan ang basurahan dito? Keep right to County Route 42, then take the first right. Yun, may basurahan doon.
siya. Kailangan pa kasing i-torque yan, madudumihan din naman yan. Para wala na akong problema. Yan. Kitang load. Done. Dito ako sa isang truck stop ngayon. Nag-break ng 30 minutes. Now, merong tumawag ng pansin sa akin itong isang comment. Siguro bago na sa dito sa aking channel. I don't know if this guy is from nandito na sa Manitoba o I mean nasa Canada na or nasa Pilipinas pa lang siya. But I know for sure bago lang siya dito sa channel. But anyway, welcome dito sa channel ng Pinoy Trucker. Sa mga bagong subscribers, welcome sa trucking channel ng isang Pilipino. Nakabase ako sa Winnipeg, Manitoba. Ang pangalan ko ay Marco. Nandiyan sa screen nyo ang Facebook profile kung gusto nyo akong i-follow sa aking Facebook. And bumabiyahe ako ng America, Canada. So most of the time nandito ako sa Amerika ang biyahe. Yung aking home base ay sa Winnipeg. Stay lang ako ng few days sa bahay. Then, halos ang buhay ko ay nandito sa kalsada. Nauubos yung aking 1 linggo, 2 linggo. Okay? So, ito yung tanong ni Amon Gerson Crisanto. Hello buddy, baka pwede ka mag-content about sa hours of service at paano gamitin ang ELD. I think, itong topic nito na-tackle ko na to before pa sa aking, kung titingnan nyo yung mga previous videos pababa, meron na ako na-tackle nito kung paano gamitin yung ALD. Now, sa mga bago dito sa channel, ang mga truck drivers dito ay merong tinatawag na hours of service. Hindi ko na lang papakita sa inyo yung ALD kasi masyado tong complicated kung i-describe or i-sabihin ko pa sa inyo kasi I'm running out of time. But dito sa US at saka sa Canada, ang alam ko, Europe, US, Canada, I'm not sure. Sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, walang hours of service. So, drive lang sa Saudi at saka sa Pilipinas. Dito, meron siyang naka-regulate kami sa Department of Transportation na kaming lahat ay merong driving hours, meron kaming oras sa aming pagtulog sa 24 hours na cycle ng ating buhay. Diba, mag-i-start yung 24 ay 12 midnight, 12 noon, and then 12 again ng midnight. So, ang Canada, meron siyang 13 hours driving south mismo sa Canada. Pupunta ka sa north ng Canada plus 2 hours. So, from 13 hours ang driving sa buong
Diyan sa Canada, mga provinces sa Canada, meron 3 territories ang Canada: Yukon, Northwest Territories at Nunavut. Pag bumiyahe ka doon, except Nunavut, I don't know if merong highway papuntang Nunavut, but pag babiyahe ka ng Northwest Territory at saka Yukon, paglagpas mo mismo sa boundary ng British Columbia or Alberta ang sa Northwest, British Columbia naman yung sa Yukon, magdadagdag ng 2 hours ang driving hours ng isang driver. So magiging 15 hours driving siya. Now, pag bababa ka naman dito sa South, ang South, ibig sabihin itong America, pag bababa ka ng America, ang driving hours naman ay 11 hours. So from 13 hours, pagdating mo ng border ng America at Canada, madidetect ng ELD or electronic logging device na nasa border ka. So yung oras mo na 13 hours, magma-minus 2. So magiging 11 hours. So ulitin ko, ang driving hours sa Canada is 13 hours. Okay, 13 hours. 8 hours ang sleeper berth dito sa likod, yung matulog ka. Ang required lang, ang hinahanap ni Canada sa mga drivers ay 8 hours lang natulog. 8 hours. So ilan na yun? 13 plus 8 plus 1 hour on duty, pre-trip, post-trip refuel or yung mga other activities sa likod, securement or load check kasama dun sa 1 hour, or minsan kinakain yung driving hours mo. Pag lumagpas ka na dun sa 1 hour na binigay, kakainin niya yung driving hours mo. So hindi mo na natin kainin yung driving hours. So dito muna tayo sa 13 hours driving sa Canada. 8 hours ang sleeper berth, 1 hour on duty, and 2 hours na off duty. Hindi kasama sa driving yung 2 hours na off duty. Gusto mo matulog, gusto mo mag-shower, okay, that's off duty. So ang total cycle niyan, total hours ay 24 hours. So ang windows lang, ang cycle window ng driver sa Canada ay 16. 13 hours driving, 1 hour on duty, so 14. 2 hours off duty, so 16 hours window. So ganoon din sa Amerika. Ang Amerika, 11 hours ang driving, 11 hours lang. Hindi mo naman maubos talaga yung 11 hours. 10 hours and half or maybe 10 hours, depende sa trip plan mo. Kung alam mo traffic na, kailangan mo nang tumigil. And 11 hours ang driving, 10 hours naman yung tulog sa Amerika. 10 hours ang required. Meron siyang tinatawag na sleeper berth, pero kung yun nga, kung itatackle ko lang husto to, it takes time. So meron siyang tinatawag na will pair, i-sleep mo yung tulog mo, ikat mo yung tulog, meron din. But 11 hours ang driving, 10 hours ang sleeper berth, so 21. 1 hour on duty, 22. 2 hours off duty, 24. So medyo mababa lang ang driving dito sa Amerika, medyo mataas sa south ng Canada, sa mainland ng Canada. Then another 2 hours na another additional 2 hours na driving pagdating sa north. Hindi ko na ipapakita sa inyo itong ALD kasi masyado siyang marami kang kailangang intindihin dito. Kasi kung i-explain ko sa inyo at hindi nyo nakikita to, hindi nyo nagagamit personally, hindi nyo masyadong maintindihan. Pero pag once na nandito kayo sa Manubela at ginagamit nyo itong Omnitrax, itong ginagamit namin Omnitrax, maintindihan nyo lahat dahil makikita ninyo yung paano gamitin, paano ang trip planning ninyo, paano nyo i-adjust yung oras niyo, paano nyo paano nyo gamitin ng husto ang inyong driving hours. Anyway, I'm done here, 32 minutes. Sana nasagot ko yung tanong mo at sana naintindihan ninyo kung bakit meron kami tinatawag na 30 minutes break. Sa Canada, kailangan mo rin mag-break, kailangan mo mag-load check, kailangan i-stop mo kasi lalo na ngayon na kailangan mong tumigil para i-check or kailangan mong magpahinga, kasi lalo sa weather ngayon na sobrang init, yung gulong kailangan mong i-cool down kahit saglit. Sana na sagot ko yung tanong mo sa saglit na sa kunting minuto. Anyway, tapos na ako dito, back sa highway kasi mayroon pa akong malayong biyahe hanggang makarating ng Johnson, Saskatchewan sa Canada. Ngayon lang ulit ako tumigil. Oh, empty na Tawa. Wala na sulod. Trailer ang tank.
Floyd. Ito, empty na to. Kaya wala nang laman yan. Pero pag winter time, huwag mong gagawin yung ma-empty yan. Kailangan 3/4 pa lang, kargahan mo na agad. Kaya mo, walang nakapark dyan. Lahat nandito sa spot. Diyan ako titigil mamaya. Shoot oh. $12. There you go. Done, guys. Redeem drink. So dito mo na siya i-redeem yung free drinks mo sa apps. Unlimited yung drinks. Kaya kahit everyday kukuha ka ng mainom, then it's free. Kape, everything. So it's time to sleep, guys. Oh, Q-Line. Okay. Ito yung ano, ito yung kasabay ko na kumuha ng aking tarp. Sila. Yung mag-asawa. Anyway, hindi doon natatapos yung aking trabaho. Nakapark na ako, everything is done. Complete miles 634. Yeah, 634 miles yung aking tinakbo ngayon. So almost 1,000 kilometers from Kentucky all the way here. Hindi natatapos yung aking trabaho doon. It's 9 o'clock ng gabi dito sa Iowa. But marami pa akong gagawin. Navigation. Meron pa akong rerouting bukas sa Minnesota, and sa North Dakota madali na lang siya. Easy. Itong Minnesota medyo tricky dahil sa back nila ako pinadaan, hindi sa Minneapolis mismo. I don't know why. Noong una doon lang ako pinadaan sa Des Moines. Layo. Iikot ako ng 880, din labas ako sa may Omaha. And then all the way sa South Dakota, then detour na naman South Dakota. Layo. So hindi ako makakaabot sa aking delivery on Monday pag doon ako dadaan. Kaya pinabago ko yung aking route. Sabi ko pwede akong dumaan sa Minnesota. Merong highway dyan na pwedeng dumaan ng oversize. Siguro ang nag-route sa akin yung bagong Pilipino na na-assign ngayon sa Pilipino siya, lalaki, na-assign sa permit. Kaya ang binigay niya sa akin napakalayo na route. Buti kanina binago nila yung aking routing. So darating ako sa Johnson. Darating ako sa Dafu, Saskatchewan, sa
hopefully by Sunday afternoon, doon ako papalipas ng gabi. Hindi mo na ako makakauwi sa bahay. Uwi sana ako dahil merong holiday, civic holiday ng Canada, but it is what it is, guys. May trabaho, kailangan tapusin, kailangan i-unload siya, and siguro babalik pa ako, hindi pa ako makakauwi agad pagka-unload ng aking dala. Hindi pa ako makakabalik agad ng Winnipeg sa family ko. Didiretso pa ako ng Saskatoon, malamang meron silang ilo-load nito, then tsaka pa lang ako magre-reset, then reset ako another 2 weeks again, or isang US, then pabalik, then I'm done. Isang US, then pabalik, and I'm done. Ilang linggo na lang. I'll see you guys sa Pilipinas. Tapusin ko muna itong aking detour, aking reroute, then para bukas ng umaga, pre-trip na lang, and then kape, then hit the highway. Keep safe, and we will keep on trucking.